everyone. Good afternoon, good morning, or good evening. Anong oras nyo man pinapanood ito. So update lang po, nakita nyo naman nung last vlog natin, pangit po yung audio or yung mic. Medyo mahina dun sa last part. So nag-order po ako ng mic sa Shopee. And baka next week po darating. So antay-antay muna tayo. Konting discussion or tips and tricks na i-share sa inyo. Ito ay tungkol dun sa minimum requirements or mga gamit na kailangan mo as law student, and kung paano ako nag-aaral sa work, didiscuss din natin mamaya, at saka paano mag-multitask, paano mo ipagsasabay yung pag-aaral mo. So uwi muna ako, susunduin ko pa si Dayan. I'll see you guys later. So update lang po pala guys, time check natin 5:36, and tignan nyo po, medyo matraffic, heavy traffic po ngayon as usual. Punta po tayo sa plaza, sunduin ko po yung asawa ko, si Dayan, shout out. Siya po yung first subscriber ko, and siguro yung travel time natin papunta doon is around 25 minutes. Baitaan ko kayo kung andun na tayo. Yan po pala yung school namin. On the right side of the screen, Don Mariano Marcos Memorial State University, Mid-La Union Campus. Update lang po guys, dito na po ako sa office nila Dayan, and inaantay ko lang po siyang matapos. Kasalukuyan pa siyang may ginagawa sa trabaho, baka nag-overtime siya. Okay, update po. Ayun, meron akong mic. Ito muna gagamitin ko, yung freebie ng phone. Nung binili ko pa tong phone ko. Hopefully mas maganda siya, mas malinaw. So yun nga po, kakarating lang namin dito sa bahay. Wala talagang grado to guys. Binili ko to kasi usually phone lang ginagamit ko, tablet or PC laptop kapag nag-aaral ako or nagbabasa. So, balik tayo sa usapan. Ano nga ba ang bare minimum na gamit para makapag-aral ka sa law school? So, lalo na pag nagtitipid ka or wala ka pambili ng mga books, ano ba yung mga kailangan natin para at least may survive ang ating pag-aaral, no? Ito, nakalista ako ng mga 3 na bare minimum. Ang pinakauna, papel. So, I discourage using notebook kasi hindi siya masyadong flexible. Kasi pag papel, pwede mo siyang gamitin sa kahit anong subject. Kailangan mo kasing magsulat, lalo na during classes. Kasi doon binibigay yung mga pointers, yung mga important provisions, doctrines, policies. Doon kasi sa classroom, minsan yun nababanggit ng mga teachers. Para alam mo din yung mga discussed topics, cited cases, announcements, ganun. Kaya kailangan mo talaga ng papel. Also, syempre, kailangan mo din ng pen. Kahit anong pen. Pwede na yung mga ball pen. May mga napapanood kasi ako sa YouTube minsan na sinasabi nila gel pen ang gamitin, ganito. Kung naghahanap kayo ng aesthetic, pag naghahanap kayo ng aesthetic na vlogs about law school, hindi po dito. Nawawala po kayo. So, bakit nga ba importante ang papel? Kaya importante magsulat during the class kasi usually, kung ano yung mga binabanggit ng mga professors natin, sila kumukuha usually ng mga lalabas sa quiz or sa exam. Kaya importante magsulat ka dun sa papel. And number 2, ano pa ba yung important na gamit? Siyempre, phone. Bakit phone? Kasi pag may phone ka, madami kang mapaggagamitan nun. Pwede kang mag-download ng mga PDF. Hindi mo na kailangan ng commentary book, bumili ng commentary book kasi sobrang mahal ng mga libro natin. They range around 700 pataas hanggang 2,500. Meron pa yung mga 3,000, ganun. Saka bakit hindi ko sinabing tablet or laptop? Kasi mas mahal talaga yung price range ng mga yun. Although kapag may pambili ka naman, bili ka laptop. Kasi
mas flexible siya. Mas mabilis kang makagawa ng assignments. Lalo na pag may pinapa-submit sa inyong mga assignments. And yung ikatlo, syempre yung mga pinapa-require ng mga professors natin. Like for example, sinabi ng professor nyo, bili kayo ng quiz notebook or mag-submit kayo ng case digest written on a notebook, or mag-submit kayo ng case digest na naka-bond paper. So, meron na tayong problema dyan. Paano ka makakapag-prepare ng assignment mo, lalo na pag kailangan mo ng Microsoft Word na application? Sa phone, meron siyang Microsoft Word application din. Usually, ang ginagamit ko dyan, Google Docs. Kasi, in the first place, accessible siya online. And also, secondly, kapag accessible siya online, pwede mo siyang ma-open sa kahit anong devices na. Pwede kang pumunta sa kaklase mo, sa friend mo, or kahit sinong kakilala mo na may laptop, computer. Pwede mo doon i-edit. Pwede ka din magpa-print kung may printer sila. Kung wala kang printer, punta ka sa mga computer shops. Alam ko sa school, sa harap ng mga school, meron sila mga computer shops. Kapag ginawa mo na siya beforehand sa phone mo, i-edit mo na lang yung template, yung fonts, whatnot, doon sa computer shop, then diretso print. Diba? Mas nakatipid ka pa. And also, yung phone, mas magaan dalhin. In my case, sa phone ko, andun yung mga PDFs, soft copies na kailangan ko para magbasa. And nagda-download din ako ng application, yung Sudo, XODO application. Doon ako nagbabasa kasi pwede kang mag-highlight doon, pwede kang magsulat, pwede ka ring mag-insert ng comments, mag-insert ng text, pwede ka ring mag-bookmark doon. Kaya phone na lang. Ayan guys, ito pala yung Sudo na app na ginagamit ko pag nagbabasa ako ng soft copies. Kesa libro, mabigat, mahal. Saka nagbabago din. Nagbabago siya in a sense na pag may bagong ruling ang Supreme Court, saka pag may bagong batas na naipasa, mag-update ulit yung book. So, mas magandang phone na lang. Bili ka na lang ng book pag nasa review ka na. Kasi, kapag nandun ka na sa review proper, yung syllabus na rinelease ng Supreme Court, halos doon na lang sila naglalaro. Kesa yung bibili ka sa first year mo, tapos pagdating mo ng fourth year, outdated na yung book mo, di ba? So, to summarize po, ito yung mga kailangan mo. Kailangan mo ng papel, ballpen, phone, internet, saka yung mga requirements ng professors. doon naman tayo sa kung paano ko nag-aaral sa work. Sa work, usually ang ginagawa ko, habang nagtatrabaho ako, nakikinig ako ng mga online discussions. Madami yan sa YouTube. Tapos, pinapakinggan ko lang siya habang nagtatrabaho ako. Kapag lunch break naman, nanonood naman ako ng discussion habang kumakain. Minsan din, nagbabasa din ako habang kumakain. How to multitask while studying and doing what you love to do. Sa akin, mahilig akong manood. Like, kunwari ng vlogs, lalo na si vlog Tina Kong, Ninong Rai, minsan Netflix, nanood din ako Netflix. So, paano ko siya pinagsasabay? Usually, ang ginagawa ko, white noise na lang siya. Piniplay ko lang siya dun sa tablet ko habang nagbabasa ako, kunwari ganito. Ito yung tablet ko, tapos dito yung binabasa ko. Nagpe-play lang siya dito, pero hindi ko na siya pinapanood. Parang nakikinig na lang ako sa background niya. So, bakit nga ba ganun? Kasi parang mas parang may sense of fulfillment na nakakapagbasa ka kahit feeling mo nanonood ka. Hindi ko din ma-explain. Pero kapag kunwari Sunday na ng gabi, or Saturday ng gabi, pag pinanood ko na ulit siya, babalik pa din ako sa una kasi hindi ko naintindihan.
Paano naman pag nag-exercise ako? Ang ginagawa ko minsan, nag-running in place ako or nagbo-boxing. Tapos nakikinig din ako ng audio discussions. I-play ko lang sa phone ko yung YouTube na lecture. Ilagay ko sa bulsa ko. Tapos gagamit ako ng earphone. Kapag kumakain naman, kunwari kumakain nga kasi dito sa bahay or sa labas, ganun din. Kaya very useful din pala. Oh, ito. Nakalimutan ko. Kailangan mo din ng headset. Kasi kahit nasaan ka, pwede kang makinig ng discussion. Minsan naman, pag kunwari natripan kong kumanta, magigitara ako ganun. Or gitara lang. Kunwari, dito yung ilalapag ko to dun sa table. Or tablet. Kasi tablet naman ginamit. Itong tablet, lalagay ko dito sa harap ko, ganyan. Tapos, nagigitara ako dito. Habang nagbabasa ako. So, may kanya-kanya tayong preference kung paano tayo magbabasa on our free time. So, ngayon, since Friday class, madami din may akong pwedeng gawin. Pero need ko kasing mag-review. May quiz kami bukas, 2. Sa legal forms, saka sa commercial law. Siguro mag-time-lapse muna ako. Panoorin nyo muna yung likod ko. So, ayun guys. Matapos ko lang mag-review, hindi na ako nakapag-outro. Pero ito na lang yung outro ko. See you again in the next vlog guys. This session is now adjourned. Bye!